Sa personality ni Congressman Ang tindi nito, read between the lines, mga kababayan. Read between the lines. Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man. Muling nagpatutsyada si VP Sara Duterte laban sa administrasyon. Ang bago niyang birada, namimili lamang daw ng katiwalang iniimbestigahan ang gobyerno. Yan daw ang dahilan kaya't hindi natitigil ang mga protesta. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa issue ang Office of the President ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, Ang halimbawa niyan, di ba, yung kay Magalong, nung medyo tatamaan na, mukhang ang direksyon ni Magalong papunta ng Malacanang. Ginawan, inimbentohan. Di ba? Ngayon po, si Chavit Singson, nireveal niya yung Ilocos sa mga katiwalian dyan sa norte. Di ba? Ano nangyayari? Kita ko ngayon, dinidikdik ngayon, dinidiin ng media yung issue na nasa kanya na meron daw siyang parang construction. Tapos nilinaw nga niya, ang ganda ng pagpalinaw niya. Sandali, wala kang budget na ibinibigay dyan eh. Paano magkakaroon ng ghost project dyan? Hindi nga binibigyan. Bigyan nyo kami, sisiguraduhin tapos yan. O, di ba? Ngayon kung ano ang issue nila doon kasi may construction daw. Eh matagal naman na yun. I mean, noon pa, eh kanila na yun. At noon pa, ibig sabihin, hindi yan yung naging congressman ka, naging governor ka, tapos nagkaroon ka ng construction. Hindi ganun. Alam naman natin na negosyante ho talaga si Manong Chavit kaya yumaman ng ganyan eh. Not because of being corrupt. Mayaman siya because negosyante. Every time na merong direksyon going to Malacanang, eh asahan mo, bumepreno sila. Ma'am, mantakin mo ha. Tangin na si Romualdez nga gagawing state witness. Di ba katarantaduhan yun mga kababayan? Romualdez gagawin mo state witness? Mamaya pa-explain ko sa inyo. meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalo't ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na muling buhayin ang investigasyon sa Formally Scandal, di pinalampas ni VP Sara. Kung sincero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang investigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education, lalo't ayon kay VP Sara, kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang contractor rito. Paniwala ng bise, ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Tama yun, di ba mga kababayan? Kaya alam mo, nung pagpapanoorin mo yung buong video ni VP Sara Duterte, kung bakit niya sinasabing bakit di siya nananawagan ng Marcos resign.
Hindi dahil sa ayaw niya. Baka kasi, yan yung twist ng iba dyan eh. O, kita nyo na, mismo si VP Sara Duterte, ayaw ng Marcos resign. Kasi ayaw niya, gusto niya si Marcos. Tanginang niya. Pakinggan nyo kasi yung buo. Sinabi niya yung ayaw niya, it's because wala namang mangyayari. Sa madaling salita, makapal ang mukha ni Marcos. Yung tatay nga niya, inabot ng 20 years na sinasabihan ng Marcos resign, hindi nag-resign. So sabi nga niya, nasa DNA na nila yan, yung makapal ang mukha. Oo, yan ang sinabi niya papanoorin natin yan. Yan ang sinabi niya. Tapos, ang talagang panawagan ay yung drug test. Di ba? Kasi at least, doon sa Marcos resign, pag hindi ka nag-resign, pwedeng there are a lot of reasons. Yeah? And it's really parang ligtas ka doon. Lusot ka doon kung hindi ka nag-resign. Sabihin mo lang, simple lang ang sasabihin nila, sino ba yung nananawagan ng Marcos resign? Kukunting tao lang yan. Ganyan, di ba? Palusot Pero sa sinasabing drug test, yung hamon na drug test, pag hindi ka nagpa-drug test, may ibig sabihin. Di ba? Nakukuha nyo yung kung bakit ay hindi nanawagan ng Marcos resign si VP Sara Duterte at nanawagan ng drug test si VP Sara Duterte. Kasi nga, pag humindi ka dun sa drug test, takot ka. Hindi kasi, ako, halimbawa, amunin ako ng drug test. Anytime. Basta, dun sa lihiti mo tayo, hindi yung kontrolado nyo yung ospital na yun, ha? Bakit kaya ayaw ni Marcos? Ako, hindi nga lang dapat si Marcos ang i-drug test. Dapat, si Romualdez, si Sandro, si First Lady, dapat yan, hamunin ng drug test. Hindi kasi alam nyo, dali, sinisigurado ko lang yung bibitawan ko salita. Kasi sa mga mayayaman, sa kanila, hindi ko sinasabing itong mga binanggit ko ha. Sa mga mayayaman, yung cocaine, hindi drug sa kanila yun. Ano lang sa kanila yung parang normal, parang sigarilyo. Parang ganun. Parang hindi siya parang bisyo ang mag-cocaine. Parang normal lang. Di ba? Pero ang problema kasi, kung ikaw ay public servant, it would cloud yung judgment mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Ako nga, dapat nga, kahit sa mga opisyal ng gobyerno, una, hindi lasinggero, di ba? Hindi babaero. Pwede naman na tayo. Pwede naman. Tinitingnan ko lang kung may bad benefits ba. Kasi yung lasinggero, may bad, talagang, lasinggero, iba yung umiinom sa lasinggero. Lasinggero, paggising pa lang ng mata, nagmumumog na ng gin. Yun yung lasinggero. Yung hindi siya pwedeng hindi lasing. Yeah. Alam niyo yan, may mga tatay kayong ganyan. Diba? Pero sige, tanggalin natin yung babaero kasi questionable pa yun alam mo naman na sinasabi ng iba, yung babae nakakatulong yun sa paninilbihan sa bayan. Sa questionable pa yon. Pero yung babae, lasinggero, yung sugarol, yan. Kasi sugarol, pera yan Yeah? Dapat yan talaga tinatanggal. Pag may ganyan, questionable yan sa mga politiko o sa government official. Lalong-lalo na kung naka-cocaine. Tala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin niyo ba, Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Because Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan. Alam mo mga kababayan, kasi sinasabi nila si Barzaga daw ay bata ni BP Sara. Hindi po, hindi. I mean, eto na lang. Alam nyo naman po to the core, I am a Duterte supporter. And I will never deny that. And I will be proud of that. Bakit? Ito lang yung presidenteng, si Pangulong Duterte lang ang presidenteng talagang merong sincere na puso sa Pilipinas.
I am not a Duterte supporter because I'm a fanatic. I'm not like that. Hindi ako ganun. Hindi ako yung tipo ng taong sip-sip lang. Naniniwala ako kay Pangulong Duterte because of what he did in our country. Sobra eh. And I'm a witness to that. In public eyes and in private. The same. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Sabi ko nga sa inyo, wala pa ako sa issue ng politika sa buhay ko. Ang dami ko nang nakakausap na politiko because of my job as a manager of an entertainer. Di ba? Nagpupunta kami kung saang lugar. Ang dami kong nakaaway ng mga politiko dahil ang paplastic na mga hindot na yan. Yung sa mga tao, ang babait, pero ang mamanyakol. At pepuwersahin ka pa, muntikan pa kami magkabarilan ng isang politiko dyan eh. Sa totoo lang, hindi ko na lang sasabihin kung saan. Sa bandang maraming flood control. Ghost flood control. Yun. Di ba? Oo, pinaligiran ako. Akala nila, ako lang mag-isa. Hindi nila alam, yung nakapaligid sa akin, may mga nakapaligid na sa kanila doon. Muntikan na magkabunutan. Bakit? Ayaw ko lang daw mag-stay yung Mocha Girls dahil gusto nilang makainuman. Nung mayor na yun. Ay putang ina mo kang mayor ka, wala sa usapan yan. Bawal sa amin yan eh. Yung after show, mag-i-stay ang Mocha Girls, bawal sa amin yan. Ay sabi ko, sige. Sabi ko, mayor, pasensya na ho. Pero we have to leave. That's in our contract. Hanggang pinaligiran na ako ng security, sinabing, hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Ganyan. Sabi ko sa inyo, ready na ako eh. Ready na ako tumakbo. Hindi, totoo naman. Ready na akong tumakbo kasi bahala na yung mga security ko din sa kanila. Mag-anuhan na sila dun. Ganon katindi ang mga politiko sa Pilipinas. Sinasabi ko lang sa inyo ito para maintindihan ninyo na ganyan talaga. At si Pangulong Duterte ang talagang ginagalang ko. Mantakin mo ilang beses kami pumunta sa Davao noon. Never pinatawag ako. Never pinatawag ang Mocha Girls at binanyak. Ganon. Oo, babaero daw siya. Pero hindi ganon. Nabastos. Iba kasi yung babaero na yung nagkakagusto. Hello, hi, ganun. Pero pag aayaw na sa'yo, babastusin mo. Hindi ganun si Pangulong Duterte. Nakita ko yan nung kanyang paninilbihan during the ino-observe ko yan. Ilang beses din ako nakapasok sa Malacanang nun. Ino-observe ko kung paano siya si Mocha nandun din. Nasa cabinet meeting din si Mocha. Nakikita niya kung paano dumiretso si PRRD pag hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng tao niya. Ganun katindi. Kaya ginagalang namin yan. And I'm proud Duterte supporter. Maninindigan ko yan. Hanggang kaduluduluhan. Kahit babuyin pa nila yung sibad, binababoy nila yung DD shit, ganyan. Wala akong pakialam sa inyo. I am a DDS. Legit. To the core. At si BP Sara Duterte, susuportahan ko yan. Bakit? Nakikita ko yung ama niya sa kanya. Better pa. Ito, to be honest nakikita ko yung ama niya sa kanya at better pa si BP Sara Duterte. Better pa. Kaya I really want and I will push for her to be the next president of this country. Sagad sa buto. Kung tao ni BP Sara Duterte si Kiko Barsaga, hindi ko na sana pupunahin si Kiko Barsaga. Kasi alam nyo naman legit ako eh. Di ba? Pero bakit ko pinupuna? Pinuna ko lang naman as a constructive criticism because I want him to level up. He is a good and potential leader and he could be the next president in the future. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Basta he has to level up. Kasi yung tapang na andun na eh. Naandun na yung tapang, nandun na yung pagiging malasakit niya sa Pilipinas. Kailangan mo na lang ng dagdagan ng experience, integrity. Kailangan mo na lang dagdagan pa ng sacrifice. Ganun eh. Kaya nga, dapat hindi tayo kasi yung iba sa atin, panatiko na. Huwag tayong panatiko. Pag nakikita natin yung leader na, uy, potential to, huwag naman kagad, yes man. Alam niyo yung yes man? Alam mo nang minsan may mali, yes man ka pa rin kasi lang gusto mo lang sumipsip. O gusto mo lang, kasi hindi ko alam kung gusto mo sumipsip o tanga ka lang talaga, pero yes man ka lang ng yes man. Huwag tayong ganun. Kung may nakikita tayong maganda, pag meron tayong nakikitang rough edges, pakinisin natin. Para mas maganda pa, gumanda siya. Importante yun, mga kababayan. Kaya ito si BP Sara Duterte, ang ganda ng bitaw niya dito eh. Si Kiko Barsaga is a man for
himself, parang ganun. Sa totoo lang, yun din ang sinasabi ko eh. Si Kiko Barsaga, wala siyang affiliation. Para siya sa sarili niya. Ibig sabihin, siya yun eh. Siya na yun. Oh, maganda yan. Kasi, at least, kasi yung iba, dinidikit, diba? Halimbawa, si Magalong, ano ginawa nila? DDS yan, kaya ayaw. Yun ba sinasabi ni Trillanes? DDS yan, kaya ayaw niyang banata ng mga Duterte. Ganyan sila eh. O, ito naman. O, si Kiko Barsaga, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. O, ganyan ang ugali ng mga dilawan at pinklawan. Huwag tayong ganyan. Dapat tayo ay patuloy natin suportahan yung mga nananawagan ng pagbabago sa bayan. Di ba? I mean, si Magalong, kita naman natin, actually, mas pinklawan pa nga siya. Kasi mga kasama niya, nasa paligid niya, para mga pinklawan. Pero okay lang. As long as he will fight for corruption and he will name names. Di ba? Okay yun. Laban natin yan. Ipaglaban natin yan. I don't care. Kaya nga medyo gumanon ako kay Vico Sotto ng konti. Ako, kilala niyo ako, ilang beses kong pinuri si Vico Sotto sa page na ito, sa channel na ito. Sabi ko, ito may potential din maging leader. Gusto ko rin to kasi ang ganda ng ginagawa niya sa Pasig. Ako, believe talaga ako sa ginagawa niya sa Pasig. Na-disappoint lang ako dun sa step niya sa hearing na tila si Diskaya lang na nakita niya. Wala naman akong problema kung talagang si Diskaya ang talagang may kasalanan. Okay, ikulong niyo yan hanggang mabulok yun sa impyerno. Wala akong problema dyan, di ba? Okay yan. Pero yun lang yung nakita ko sa kanya. Hindi niya binanggit kung sino mga congressman porket na andun siya sa Congress. Parang sabi ko nga, patay kang bata ka. Medyo kulang pa ng yagballs ito Ang kaya niya lang banatan yung mga kalaban niya sa Pasig. Pero yung mas matataas na mga congressman na parang medyo tumiklop. I hope I'm wrong. I hope I'm wrong and someday mag-iba ang ihip ng hangin medyo lumab. Kasi mahirap talagang kalaban ng mga congressman. Maniwala kayo sa akin. Halos yung tinatawag di ba ang power of the purse? Nasa kanila kasi ang budget eh. Kaya nga maraming mayor din sumisip-sip eh. Dahil sa national budget, kontrolado ng mga congressman yan. So ibig sabihin po mga kababayan, pag kinontra mo yan, walang budget sa local government. Delikado ka dyan. Pag kinontra mo presidente, delikado ka dyan. But sometimes you have to. Because alam mong masama na itong ginagawa ng mga congressman. Di ba? Kita nyo, papakita ko sa inyo to itong katarantaduhan nila. Yes, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. Po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang... Tingnan nyo to sagot kinukonsidera siyang state witness. Ano sagot ng Malacanang? Maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay at Depende po sa kanyang magiging salaysay. Di ba? kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maitutunan. Depende na daw sa DOJ na hawak naman ng presidente yun. Hindi ko kasi magets The mere fact na we all know na may katiwalian do sa budget na nangyari. And we all know that he is the speaker at that time. Why would you even consider na maging state witness yan si Romualdez? Anong class? Alam mo, hindi ko talaga magets yung part na yan Hindi ko sinasabing guilty si Romualdez. Pero wait, sandali. Siya yung iniimbestigahan, siya magiging state witness? Ano to? State of delusion? State of desperation? O state of immunity? Anong klaseng state yan? Sinong state yan? Anong justice yan? Baka naman just us lang yan. Hindi justice. Ano ibig sabihin ng just us? Ibig sabihin yung kayo-kayo lang maliligtas. Hindi, alam mo, parang ganito yan
parang yung buhaya nag-apply na lifeguard. Parang gano'n na sinabi mo eh. Tinanong sa'yo, oy, sabi sa'yo doon sa doon sa beach. Pwede bang mag-apply tong buhaya ko na lifeguard? Sabi mo naman. Depende yan eh. Titingnan natin. Depende yan sa kanyang magiging attitude. Depende yan sa kanyang Hindi pa pwede. The mere fact that siya na mismo yun eh. Siya na mismo may gumalaw nun, humawak nung budget. Siya na mismo ang pinuno doon. Nasasabi mo pa, depende? Anong katarantaduhan yun? Claire Castro? Tingnan mo, baka biglang babawi na naman to. Kasi mahilig to si Claire Castro sa yung bawi-bawi. Mahilig to sa bawi-bawi eh. Tingnan natin kung babawi ito. Na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you po. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Yusek, reaction lang po from the palace. Inaprobahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din, and then magbabaycam na po sila. Sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, marami pa rin kumukwestiyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo doon po lalo na po sa minority. Madami talagang kumi-question dyan. Galit ka talaga, Banat. Hindi naman nagpapaliwanag lang. Grant appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Siguro po trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay Ayaw ko na, natatawa ako dito sa alin na to.